Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isa na namang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin ang video mula sa channel ni Philippines Trending News. Alright, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Philippines Trending News, nandiyan sa baba ang full video link. Click nyo lang po, subscribe, supportahan natin ang kanyang mga video uploads. At sabi nga po niya dito, no, naghahanda na ang Pilipinas sa malaking digmaan, no? Aalamin natin yung mga kababayan. Totoo nga ba, no, na naghahanda na ang Pilipinas sa isang malaking digmaan? Aalamin natin yan at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, shoutouts tayo at maraming salamat sa lahat ng mga bago nating subscribers dyan. At kung kayo po ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so wag na natin patagalin ito. Umpisa na natin. Let's go! Samantala, nakatakdang bumisita bukas dito sa Pilipinas itong Swiss Federal Councilor for Foreign Affairs and Foreign Minister Ignacio Cassis para naman talakayin ang kasalukuyang estado ng bilateral relations ng Pilipinas at Switzerland. Kasabay naman ng pagmarka ng ika-67 taong diplomatic ties ng dalawang bansa. Makikipagpulong si Cassis kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo dito sa Metro Manila para naman sa isang araw na pagbisita nito. Tatalakayin din ng dalawang diplomats ang kanilang pananaw sa multilateral, regional at pandaigdigang mga isyu na rin. Makikipagpulong din ang Swiss Foreign Minister sa iba pang mataas na opisyal ng Pilipinas. Bago nga ang pagbisita ni Cassis dito sa ating bansa bukas, ay nasa China siya ngayong araw. Mula pa kahapon para naman sa China-Switzerland Foreign Minister Strategic Dialogue kasama na si Chinese Foreign Minister Wang Yi. Samantala, ang pagbisita ni Foreign Minister Cassis dito sa bansa ay kauna-unahan na pagkakataon mula noong taong 2008 nang huling bumisita ang isang Swiss Foreign Minister dito sa ating bansa. Sa data naman ng Department of Foreign Affairs, mayroong mahigit 15,000 Filipinos ang naninirahan doon sa Switzerland. Kabilang na ang mga professionals at IT, engineer, medical at allied health sectors na nakabase na sa naturang bansa. Sa dagdag pang balita, idinulog ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang concern ng Pilipinas kaugnay sa anyay mga agresibong aksyon at militarisasyon sa pinagtatalunang bahagi ng karagatan kung saan ay parte nito ang West Philippine Sea nang magpakita ito sa kanyang kapwa diplomats sa Belgium para naman talakayin ang kasalukuyang hamon na kinakaharap dyan sa Indo-Pacific region. Sa naging talumpati ni Department of Foreign Affairs Secretary Manalo sa 3rd European Union Indo-Pacific Ministerial Forum ay kanyang tinukoy ang ilang mga aktibidad sa disputed waters na banta sa kapayapaan at stability sa rehiyon. At lumalabag niya sa ilang batas at kasunduan, kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang 1982 Manila Declaration of Peaceful Settlement at of Disputes at ang 2002 Declaration of the Conduct of Parties sa pinagtatalunang parte ng karagatan. Gayon din ang tumitinding tensyon sa East area na inaangkin o na bahagi ng China at ganoon din yung Korean Peninsula at ang Taiwan Strait. Bagamat palagi naman anyang napapangasiwaan ang naturang mga banta sa pamamagitan ng dialogo at diplomasya, sinabi ni Secretary Manalo na hindi anya makakatulong sa pag-unawa sa sitwasyon yung pag-cover at pag-karakterize sa naturang development bilang gawain ng estratehikong magkaribal na Estados Unidos sa China. Isinantabi anya nito ang lehitimong karapatan at interes ng mga bansa kagaya ng Pilipinas at ang interes ng mga bansang may pag-aangkin din sa naturang parte ng karagatan. Nagbabala pang opisyal na ang Indo-Pacific ay vulnerable gaya ng anumang parte ng mundo at umaharap din sa mga panganib na walang katiyakan na nag-uugat dahil sa mga gera kagaya ng nangyayari sa Ukraine at maging sa Gaza. Kaya't binibigyan din parang kalihim ang fundamental themes ng rehiyon para naman matiyak ang kabuuang kapayapaan. Pilipinas, mga sangkay, naghahanda na rin ba sa isang malaking digmaan? Malaking gagawin ngayon ng Pilipinas, no? Na expansion ng military. Pwersa po ito ng Pilipinas ngayon
na kung saan pinagtutuunan na po ng pansin. Ito po ay isang preparation ayon po sa balita sa any invasion na gagawin ng China. Philippines plans to buy submarines to defend sovereignty in South China Sea. Ayon po ito sa senior official ng ating bansa or military. So ang Pilipinas nagre-ready na po sa any kind of invasion na gagawin ng China. Same mga sanggay sa Taiwan. Ang Taiwan din po, topic din natin yan mga sanggay na kung saan naghahanda na rin po sa digmaan against China. Actually, ayaw man po natin sa digmaan, ayaw man po natin mangyari yan, subalit mga sangkay, ang nakikita po natin ngayon, nagalaw ng mga bansa, mukhang tutumbok po sa digmaang pandaigdigan. That's the reason mga sangkay na binabalita natin ito para at least na mind condition na po tayo na alam po natin na darating at darating talaga tayo sa isang digmaan. Bagamat hindi po natin alam kung kailan ito magaganap mga sangkay kasi at any moment po talaga ito. Nakikita po natin ngayon yung paglawak ng digmaan sa Middle East at ngayon yung expansion ng war ng Ukraine against Russia na ang Russia di umano ay possible na umatake na rin sa Europe. Philippines President Ferdinand Marcos Jr. has approved the third phase of military modernization, which includes the purchase of the country's first submarine. Grabe, no? Sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaroon tayo ng submarine. For the first time, mga sangkay. Why? Sabi po dito, in order to defend its maritime sovereignty in the disputed South China Sea. Wala namang masama doon. Nako, mga sangkay. Magagalit na naman po dyan ng China. Sasabihin na naman nila, balak kaming gerahin itong Pilipinas kaya bumibili ng mga ganong klaseng ano. Ngayon nga mga sangkay, may in-order din po tayo galing sa India. Ang India po ay nagsusupply sa atin ng mga pandigma. Ang India po ay, para po sa inyong kaalaman, ang India, pang-apat po sa pinaka malakas na bansa sa buong mundo when it comes to military. Navy spokesperson of the West Philippine Sea, Roy Trinidad, said on Thursday the third phase of modernization reflected a shift in strategy away from internal to external defense. Ayan na nga po mga sangkay. Ibig sabihin, makikita na po natin itong improvement ngayon ng militar. We may not be a large navy. Sabi po dito, hindi man po tayo yung pinakamalaking navy. But we would have a navy that will take care of our territorial rights and sovereignty. The third phase of modernization plan, which underwent revisions to make it more attuned to the country's needs, is estimated. Ito yung magkano ang halaga mga sangkay, to cost 2 trillion pesos. Grabe. And will be implemented over a period of several years. Ngayon, mga sangkay, kailangan po natin i-modernize yung Armed Forces of the Philippines. Nakikita po natin yung galaw ng China. No, nakikita po natin ang galaw ng mga bansa ngayon. Ewan ko, no? Preparing for war. Sino ba naman may gusto sa digmaan na ito? Kaya nga mga sangkay, ipanalangin po natin ang ating bansa na sana kung pumutok man yung digmaang pandaigdigan, hindi na po tayo ma-involve. Kaya nga lang, andyan po yung China eh. Nung World War II, involved po tayo. Na-invade pa po tayo ng Japan. So ngayon na naman, eto na naman, magkakaroon na naman ng part 2 sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Sana, no? Hindi po tayo masama sa magulong umasalimuot na pagkakataon na yun o panahon na yun. The announcement comes at a time of growing tensions with China over territorial disputes in the South China Sea. Manila refers to that part of the South China Sea within its exclusive economic zone as West
Philippine Sea. So, pag nalaman to ng China, malamang sa malamang, mga sanggay, bad trip na naman yung mga yan. Alam na Diba, nila. gagawa na naman sila ng kwento na itong Pilipinas gusto maghari dyan sa West Philippines. Sabihin na naman nila, nag-uudyok ang Pilipinas ng isang guluhan dyan sa West Philippines. Sea. Ang alam nyo, mga sanggay, ang tunay na hari talaga sa West Philippine Sea, hindi po China, hindi po Pilipinas. Alam nyo kung ano, o kung sino? Vietnam. Vietnam po yung hari dyan sa West Philippine Sea. Kaya nga po itong China, wala pong magawa sa Vietnam eh. Pumapalag kasi talaga yung Vietnam. So hindi po nila nababasta-basta. Alam naman po natin na itong Vietnam, hindi po yan, kahit pa po sabihin na po natin, hindi kasing lakas sila ng China, pero pumapalag po yan. Yan lamang po ang kaisa-isang bansa na hindi natalo ng Amerika nung nagkaroon po ng Vietnam War. Okay, marami pa nga po ang nagsasabi na ang Amerika ang natalo. Dahil sila po ang umalis sa Vietnam, umuwi po sila, di na po nila kinaya. So, eto mga sanggay, pabor ba kayo na gawin na pong gawin na po itong malaking paghahanda pagdating Alright, so yung mga babayan, no? Wala ko, no? Para sa akin, dapat nga matagal na yan, yung ginagawa na pag-upgrade, no? Ng ating military forces, no? Ng Armed Forces of the Philippines. Dapat matagal na nga po yung ginagawa, no? Pero kita nyo, nangyari, no? Doon sa mga barko natin, imbis na makapagdagdag tayo, no? After nga po, no, namao po itong mga Aquino, no? Wala na po halos nadagdag doon sa mga kagamitan ng atin. No, nabawasan pa nga at yung iba nabulok na nga, no? Hanggang sa hindi na talaga natin napakinabangan, di ba? Pero sana yung mga barko na pinagre-retiro, no, ng Philippine Navy, baka naman po pwede pa nating magamit ng Philippine Coast Guard, no? Parang i-recycle, di ba? Pwede nating magamit yan, no? I-turn over sa Philippine Coast Guard, no? Para magamit nila sa pagpapatrolya. Sayang naman yung mga barko ng Philippine Navy na minsan nakikita natin, pinalulubog na lang nila, ginagawang target practice yung mga barko na yun, no? Sayang naman, di ba? So, kung mapakinabangan pa natin yung mga barko na yan, bakit hindi? Di ba? Kayo, ano masasabi ninyo? I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yan pag-usapan, alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, comment sa comment section. Kita-its tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.